Three,
Lord, we seek your face this morning. Come on, church. Everybody clap your hands to Jesus. Let's declare this morning. Cause I got joy in the morning, joy in the evening. You keep me dancing in every season. Whatever comes tomorrow, I got joy. Oh, why would I not sing of your praises even with troubles come? Why would I not worship forever? Cause I've seen the good you've done. Oh, I'm not ashamed, I'm sinner saved. No, I'm not afraid anymore. When the word good foolish, you call freedom. No, I won't hold back anymore. Cause I got joy in the morning, joy in the evening. You give me dancing in every season. Whatever comes tomorrow, I got joy. I'm letting go, I'm wanting your presence. Stand still, the sun comes up. You make me strong whenever I praise you. Jesus, you fill my cup. Oh, I'm not ashamed, I'm sinner saved. No, I'm not afraid anymore. When the word good foolish, you call freedom. No, I won't hold back anymore. Cause I got joy in the morning, joy in the evening. You give me dancing in every season. Whatever comes before, I got joy. Cause I got joy in the sunshine, joy in the rain. You give me dancing again and again. Whatever comes before, I got joy. Joy in you, Jesus. Come on. Sing. I got joy, joy, joy down in my heart. I got joy, joy, joy down in my heart. I got joy, joy, joy down in my Come heart. on, look to your neighbors. Baka ba siyang may joy? Tingnan I niyo nga, got baka ba joy, siyang joy, masaya? joy Pasensya na, down in Panginoon. my heart. I got joy, joy, joy down in my heart. I got joy, joy, joy down in my heart. Hallelujah. Oh, I got joy. I got joy, joy, joy down in my heart. I got joy, joy, joy down in my heart. I got joy, joy, joy down in my heart. Hallelujah. Oh, I got joy. I got joy, joy, joy down in my heart. I got joy, joy, joy down in my heart. I got joy, joy, joy down in my heart. Hallelujah. 'Cause I got joy in the morning, joy in the evening. You keep me dancing in every season. Whatever comes tomorrow, I got joy. 'Cause I got joy. Whatever comes tomorrow, I got joy, joy, joy down in my heart. I got joy, joy, joy down in my heart. I got joy, joy, joy down in my heart. Hallelujah. Oh, I got joy. I got joy, joy, joy down in my heart. I got joy, joy, joy down in my heart. I got joy, joy, joy down in my heart. Hallelujah. 'Cause I got joy. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for filling our hearts that we have got joy in you. Thank you, Lord God. Let's continue to worship God. At kapatid, sa umaga na ito,
reminisce how good God is in our life? Can you still remember the very first time that you've encountered the Lord? Gaano na katagal yun? Gaano na tayo katagal na Kristiyano? I pray that this song will sink in the bottom of our heart, so that the Lord will be able to build a fireplace in our hearts, to shake up all the traditions, shake up all the religions, shake up all the things that we thought was right. But Lord, we want to encounter you on a deeper level, Lord God. So here we are, surrendering to your name. Church, let's sing this song from the bottom of our hearts. And let this song, let the Holy Spirit speak to us. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you, yes Lord, to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you
again, Lord God. Do whatever you want in our hearts, Lord. Pray this is your prayer this morning. To do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you. To do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room, and I will make room for you. To do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you. To do whatever you want to do whatever you want to. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. You're always better, you're always better. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. You're always better, you're always better. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. You're always better, you're always better. Say, shake up the ground of all my tradition, break down the walls. Come on, church, sing this. Declare this in your heart. Come on, church. Let's sing this. Break down, shake up the ground. Yung mga matigas na puso, yung mga manhid na puso, Panginoon. Lord, yung pananampalataya namin sa iyo na hanggang ngayon, mababaw pa rin, Lord God. Lord, basagin niyo yung mga puso namin. Jesus, we want to encounter you personally, Lord God. Holy Spirit, come touch our hearts this morning. You're always better. You're always better. And I will make room for you. To do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you. To do whatever you want to do whatever you want to. Here is where I lay it down. You are all I'm chasing now. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down. You are all I'm chasing now. This is my surrender. This is my surrender. We praise your name, Lord. We surrender to your presence. Consume us, Holy Spirit. Consume us with your fire. Consume us, Lord. I know you desire more
fire burning inside of me. Bread of heaven breathing life in me. Oh, Holy Spirit, you are the light in me. Oh, the fire burning inside of me. Bread of heaven breathing life in me. Oh, Holy Spirit, you are the light in me. Oh, the fire burning inside of me. Bread of heaven breathing life in me. Oh, Holy Spirit, consume me with your fire. Consume me with your Sige po, patuloy po nating bigyan ng mataas at malakas na palakpak ang ating Panginoon. Lord, hallelujah, Lord God. Hallelujah, Jesus Christ. Hallelujah, Holy Spirit. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa magandang araw na to na pinagkaloob niyo sa amin, Lord. Lord, we thank you for the lives of each and everyone, Lord, na piniling sambahin ka ngayong araw mo at unahin ka, Lord. Lord, nagpapakumbaba kami sa inyong harapan, Lord. Siyasatin niyo, Lord, yung puso at isipan namin, Lord. Linisin niyo, Lord, ito sa anumang bahid ng karumihan at kasalanan, Lord, nang sa gayon maging karapat dapat po kami sa inyong harapan. At Lord, ma-receive namin yung mensahe mo ng buong buo ngayong araw na ito, Lord. Lord, we pray for your divine protection sa apat na sulok ng lugar na ito, Lord, na anumang gawa ng kaaway ay hindi magtatagumpay, Lord. And we thank you, Lord, for your presence, for your Holy Spirit na nasa aming kalagitnaan ngayon, Panginoon. Lord, I also pray, Lord, ang inyong abang lingkod na maghahayag ng inyong salita, itago niyo ako, Lord, sa inyong likuran, Lord. Langisan niyo yung aking mga labi ng sa gayon, Lord, mensahe at mga salita mo lamang ang aking maihayag, Panginoon. At sa iyo po namin ibinibigay ang mataas na papuri, pagdakil at pagsamba sa tanging pangalan mo lamang po, Panginoong Jesus. Amen. Ayan. Good morning po sa ating Panginoon at sa ating lahat po na nandito. Ayan. The moment po na tinapak natin yung mga paa natin sa lugar nito, we are already blessed kasi po we chose na unahin ng Panginoon at sambahin siya ngayong araw na ito. And ngayon po, naiintindihan ko na yung sinasabi ni Kuya Jofer na kaba. Kapag po tatayo ng Sunday service sa harapan, hindi po siya talaga biro. Pero by God's grace and glory po, makakatayo at makakasunod. Amen. So ngayon po, nandito pa rin po tayo sa ating team na Building the Fireplace po, no? Isang napakagandang tema po para sa bawat isa to build our personal fireplace kung saan tayo nagpapalakasan or nagpapalakas tayo mismo ng ating mga sarili ng pananampalataya natin. And yung first week po, ang topic natin is Blueprint for Jesus na itinuro po sa atin ni Pastor June. And yung second po is Clearing the Heart by Sister Catherine. Sa construction po kasi sa paggawa ng bahay, madalas ko po itong naririnig kay Brother Jofer, na yung unang kailangan talaga is meron daw pong plano na susundan.
At susunod po talaga yung clearing na tinatawag kung saan aalisin po natin yung mga damo, mga puno na nakaharang doon sa pagtatayuan natin ng isang gusali or bahay. And now po this week, we are on the topic, laying the foundation. Yan, as you can see po sa picture, laying the foundation is preparing the ground and placing initial layers of materials upon which a structure will be built. So, ayan po yung topic natin ngayon. And nung binigay po to sa akin, sabi ko, hindi siya madaling ituro. But by God's grace po and yung wisdom ng Lord, ay kakayanin po in Jesus' name. Yan po. So, meron po tayong 4 key points and our first key point po is the only foundation, Jesus Christ. So, every great building po starts with a strong foundation. Kahit gaano po ito kataas, kaganda, or kalaki, kapag po ang pundasyon nito ay mahina, hindi po siya magtatagal at ito'y masisira din. And this is the same true po sa ating mga buhay. We are all building something sa buhay natin, either career, families, reputations, or ministries na involved tayo. We are building something. Pero ang tanong po, saan po tayo nagbi-build? What are we building on? Sabi po sa ating key point number 1, the only foundation is Jesus Christ. At ang ating pong Bible verse ay 1 Corinthians 3 verse 11. For no one can lay a foundation other than that which is laid, which is Jesus Christ. And sa Tagalog po, sapagkat wala nang ibang pundasyong maaaring ilagay, maliban sa nailagay na. Walang iba kung hindi si Hesukristo. Ang linaw po, walang iba pundasyon kung hindi si Hesukristo po. Jesus Christ is the only legitimate and secure foundation upon which the Christian faith and church can be built. Si Jesus lang po talaga yung pundasyon na kailangan ng bawat isa sa atin. Sa anumang areas ng buhay natin na meron tayong gustong mangyari or pinapangarap. And kung babasahin po natin yung 1 Corinthians chapter 1 hanggang 3, ang story po nito, si Paul po ay sumulat sa mga taga-Corinthians church, which is yung church po kung saan full of spiritual gifts po sila. Pero full of division din po. Bakit po? Kasi yung mga taga-Corinthian church, nahahati po sila dahil yung iba sinasabi, sila po ay followers ni Paul, yung iba po followers ni Apollos, ni Cephas, and of course, followers of Jesus. Paul reminds them that there is only one true foundation, which is Jesus Christ. And which is Jesus Christ po, at wala na pong iba. And yung mga taga-Corinthians po, masyado po silang nananangan na sa kanilang sariling karunungan. Sabi po dito, the only foundation is Jesus Christ and not human wisdom. And sa 1 Corinthians 1:21 po, it says, for since in the wisdom of God, the world through its wisdom did not know Him. Yung human wisdom po ay hindi kilala si Jesus. And if we do not know God, then we don't have wisdom po. Because true wisdom comes from God. Wala na pong iba. And sabi po sa Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Hindi po sa mga sarili nating karunungan, kung hindi po magre-rely tayo sa wisdom ng Lord. And hindi ko na po nailigay dyan sa 1 Corinthians po, chapter 1, verse 25, pwede niyo pong tingnan. Ang sabi po doon, for the foolishness of God is wiser than human wisdom. Ganun po kawalang kapantay yung karunungan ng Panginoon. Wala po talagang makakapantay sa Kanya yung akala nating katalinuhan na meron tayo. Bale, wala po yun kumpara sa wisdom na kayang ibigay ng Panginoon. We cannot compare the wisdom and strength that the Lord can give us because it is incomparable to what the world can offer us. Wala pong kayang ibigay yung mundong ito sa atin na makapapantay sa mga bagay na kayang ibigay sa atin ng Lord. Kasi ganun po ka-powerful yung Panginoon natin, ganun po siya kawalang kapantay. Na ang mga bagay na nagmumula sa Kanya, ay, kaya nga po we are calling it blessing eh. Wala po siyang kapantay sa mundong ito. And now we know that Jesus is the only foundation and not traditions, popularity, or success.
Some traditions can be valuable, but they are not foundation. Worldly success, fame, or large numbers of followers are likened to wood, hay, and straw, which are seen as temporary and susceptible to being revealed as weak when tested by time and difficulties. And building on this po, sa mga bagay na to, are like building on a weak ground po, yung foundation natin. Why? Best example ko po dito is si Robin Williams. Kilala po ba natin siya? Yan. Si Robin Williams po is an American actor. Sobrang popular po siya. Yung mga movies po niya na pinagbidahan is Jumanji, Good Will Hunting, Night at the Museum at marami pa pong iba. Pero bakit po dumating sa point na nagpakamatay po siya? Because yung foundation po na meron siya, na akala niya ay makakapagpapatatag sa kanya is yung popularity and success, pero hindi po. The moment na sinubok po siya na nagkaroon siya ng sakit, which is yung Lewy body dementia po, isang sakit po to sa utak. Nung siya po ay sinubok, hindi po niya napagtagumpayan yung pagsubok na yun. Kasi yung foundation niya po ay mali. Diniceive po siya ng kaaway that the foundation he needs para maging strong siya is the popularity and success. And ito po yung isang katotohanan at na dapat malaman natin na wala pong ibang pundasyon sa buhay natin na makapagpapatatag sa atin kung hindi si Jesus Christ. Only Jesus is stable enough to support the weight of our lives, our sins, our struggles, and our purpose. Si Jesus lang po yung kailangan natin para po mapagtagumpayan natin yung bigat ng mga problema, bigat ng mga kasalanan na nagawa natin. And of course, yung weight po ng pag-fulfill ng purpose natin as tagapaglingkod ng Panginoon. And we have an application here po. Tanungin po natin yung mga sarili natin. Are you trying to build on another foundation? Maybe talent, relationships, or money. These are sand and they shift. Christ is the rock. So, mamaya po, mas tatalakayin natin bakit sinabing Christ is the rock and other things po na foundation aside from God is the sand. So, our key point number 2 po is building wisely. So, hearing and doing po. And yung story po na babasahin natin ay manggagaling po sa Matthew 7 verse 24 to 27, which is the wise and foolish builders. At ito po yung sabi, "Therefore, whoever hears this saying of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock. And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock." Verse 26 po, "But everyone who hears these sayings of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it fell, and great was its fall." Ayun po. So, para po mas maintindihan natin, i-differentiate po muna natin what is rock from sand. Siyempre po, alam naman na po natin that rock is a large, solid po, na hard pieces po siya, na very stable and strong, that can withstand weathering. And yung sand po is small, like a grain po siya, very small particles po siya na kapag nadaanan ng tubig, naaagos. Pag nadaanan ng hangin, mabilis siyang nasasama. Or mas better po na maintindihan natin. So, example ko po is yung nakikita natin sa balita, sa flood control. Yan po. Nakikita po natin dun sa balita, di ba, that merong mga part na nasisira and may part po na hindi. And hindi ko po talaga alam yun kung bakit ganun. Siyempre, tinanong ko po si Brother Joper, bakit ba ganun? Bakit may nasisira and meron namang hindi? And ipinaliwanag niya po sa akin kung bakit ganun. And very connected po siya dito, no? Very good example siya. Kasi daw po, yung mga part na hindi nasisira, yun yung malalim yung pundasyon kung saan na-reach niya yung matigas na part or yung sabihin nating bato. Na doon po itinayo yung sa flood, yung riprap na tawagin sa flood control. Kaya po siya matibay. Ano man po yung bagyo o lakas ng alon na dumaan, hindi siya nasisira. While yung part na nabutas, yun daw po yung mababa yung pundasyon o kung saan nasa river sand siya.
Kaya pag may bagyo po, malakas yung alon ng tubig, nasasama lang po siya and nabutas. So nakita niyo po yung difference ng rock and sand. So dito po ang sabi, everyone who hears these words of mine and does them is the wise builder. Yun po yung mga builders na nagtayo sa bato ng mga bagay na gusto nilang itayo sa buhay nila, or in this context po, yung house na tinatawag. And next po, everyone who hears these words and does not do them is the foolish builder. Sila po yung mga hindi sumusunod sa salita ng Lord. And the difference po ay parehas naman po nilang narinig yung salita ng Lord. Pero ang pinagkaiba po nila is the obedience. Yung isa po, sumunod, while yung isa, pinapasok lang sa isang tenga, pinalabas, and wala po siyang ginawa. So, ang obedience po talaga is very important kahit naman po sa ang aspeto ng buhay natin, whether sa family, sa trabaho, or even dito po lalo't higit lahat sa paglilingkod sa Panginoon. No? And yung obedience natin, nagpapakita po to sa Lord na nagtitiwala tayo sa Kanya, and this is our way to tell Him that we love Him kasi sumusunod po tayo sa Kanya. And ito po, the wise builder took time to dig deep to anchor his life on truth. Sabi po sa Luke 6:48, they are like a man building a house who dug down deep and laid the foundation on rock. When a flood came, the torrent struck that house but could not shake it because it was well built. So kailangan po tayo, maging wise builder po tayo. Palalimin po natin yung, sinasabi po dyan to dig deep, yung palalimin po natin yung pananampalataya natin sa Lord. Talaga pong importante na nagbabasa po tayo ng Bible every day. And of course, tayo po ay nananalangin at nakikipag-communicate sa Lord. Kasi pag wala po yun, mabilis po tayong madadala ng mga problema natin sa buhay. Kapag po tayo hindi nagpapalalim sa Lord, paano po natin malalabanan yung mga problemang dumadating sa atin? Mabilis po tayong madedepress, may stress. Pero kapag po alam natin yung mga pangako ng Lord sa salita niya, kaya po nating lumaban. Kaya po nating maging matatag. And while naman po, this is the foolish builder, perhaps built faster, easier, but when the storm came, his house fell. Sabi po sa Luke 6:49, but the one who hears my words and does not put them into practice is like a man who built a house on the ground without a foundation. The moment the torrent struck that house, it collapsed, and its destruction was complete. So you see po yung difference. Kahit anong gawin po natin sa buhay natin, kahit anong talino, kahit anong yaman natin, pero kung hindi natin alam kung ano yung foundation na kailangan ng buhay, na nag-iisa lang, asahan po natin, mawawala to. Asahan po natin mag-fail tayo. Yung mga pangarap natin, yung mga gusto nating marating sa buhay na success, lahat po yan mawawala if we are not founded in Christ. Kung hindi po ang sentro at pundasyon natin ay si Kristo. And ayan po, nakita niyo po dyan I highlighted the word when. Because Jesus didn't say if the storm comes, but when. Kasi po, sa ayaw at gusto natin, ang buhay po ay susubukin at susubukin tayo. Merong mga problemang darating kahit ayaw natin. Talagang part of life po yan. And dito po sa key point number 3, the storm will test the foundation. Nakita niyo po yung illustration dyan, na yung isang bahay na nakatayo po sa bato, and yung isa po ay nasa sand. And when the storm came, ayan po, mabilis po siyang natangay, nasira. Pero nakita po natin yung nakatayo sa bato. Nag-stand pa rin po siya despite the storm na dumaan. And this is storms po, no? Represent life's trials, loss, suffering, temptations, even judgment. This won't destroy us if our lives are built on Christ. So yung bato po na yan, it represents Jesus. Kung tayo po, yung mga buhay natin, we are founding it sa Panginoon, ano man pong storm, ano man pong trials yung dumating sa buhay natin, hindi po tayo matitinag.
It says here po, a house on the rock stands firm, and a house on the sand collapses. And great was its fall. Sabi nga po dun sa Matthew 7 verse 27 sa last part. And maihahalin tulad po natin yung mga sarili natin sa lighthouse kung tayo po ay itatayo po natin yung buhay natin or bubuuin natin yung buhay natin kay Jesus po na nakafocus and nakasenter. Para po siyang lighthouse. Hindi po dahil sa laki niya, kaya niyang i-withstand yung mga bagyo, yung mga hampas ng alon, kung hindi kung saan po siya nakatayo. Doon po yun nakabase. Kaya po, anumang storm yung dumating, hindi po nasisira yung lighthouse or parola. And every time po na etong ganitong topic po yung naririnig ko, I always remember po yung life testimony ng ating Pastor June and Pastora Gracia. And alam naman po nating lahat yung mga struggles, challenges, and trials na pinagdaanan nila sa buhay. And nakaka-inspire po to see kung paano po sila still nakatayo, still naglilingkod sa Panginoon sa kabila ng mga problemang pinagdadaanan nila before. Hindi niyo po makikita sa kanila na aburido sila, malungkot sila. Pagkaharap po natin sila, nakikita natin that they are smiling, and nakikita natin yung peace. And that peace comes from God po. Yun po yung kaibahan ng buhay kapag founded kay Christ. And sabi ko nga po, lagi kong pinagpe-pray sa Lord na maging ganun kalalim din yung pananampalataya ko sa Kanya. Pero Lord, wag po yung ganung problem. Sabi ko po sa Lord, kidding aside po. Pero syempre, sabi ko nga, sa ayaw at gusto natin, may mga darating na problema. And I just wanted to share yung life testimony ko rin po that is connected to this. So, since this day po is a special day sa amin ng aking asawa po dahil wedding anniversary namin. Yan. Glory to God po, ay kasal. Ayan po, second wedding anniversary po namin today. And nung sinabi nga po sa akin na ako yung mag-share ngayong Sunday service, naiyak po talaga ako. Kasi ito po talaga yung sabihin ko na po na kinakatakutan ko eh. Ito po talaga yung fear ko na okay na po akong mag-share ng Word of God sa mga parang prayer meeting po, prayer and fasting, but I did not see myself speaking in front po ng ganito sa Sunday service. Pero sabi nga po natin, hindi natin alam kung ano yung ipapagawa ng Panginoon sa atin. And ang ginawa ko lang naman po ay nag-obey. Kasi po, yung tiwala ko sa Lord ko lang binibigay. Kasi alam ko pong hindi ko kaya. Kasi kung kilala niyo po ako before, talaga pong para akong kabuting bigla na lang mawawala sa simbahan. Hindi po ako nakikipag-usap. Lagi pong nakatakip ng panyo yung mukha ko. Who would have thought that the Lord will use me today? It's all for glory to God po sa kabutihan niya. And let's all be careful din po sa pagpipray. Lagi ko po kasing sinasabi, Lord, I want to be your living testimony. And ito pala yung ibibigay ni Lord sa akin. No? So back po sa aking life testimony, nag-start po kasi yung relationship namin in a wrong foundation. Bakit ko po nasabing wrong foundation? Itinago po namin siya. And to the point na kapag tinatanong po kami, nakapagsisinungaling po kami na hindi kami, kahit kami po. And ano po yung nangyari? Because we built on the sand po. Yung foundation namin nung una ay sand. Naghiwalay po kaming dalawa. And akala ko po, sabi ko pa nga, Lord, mukhang yung prayer ko na first and last boyfriend ko yung magiging asawa ko, hindi mangyayari ha. Nagkamali po ba ako? Yung pa yung tanong ko sa Lord. And yes, nagkamali naman po talaga ako. And what I did is, nagrepent po ako sa Lord. Pinag-pray ko po yung mga bagay na nagawa kong mali. And naniniwala din naman po ako na ganun si Brother Jofer. Kaya the Lord gave us another chance. And this time po, nung nagkaroon kami ng another chance na ma-build yung relationship namin, this time, included na po si God na talagang nagsumikap kami na makasunod sa Panginoon na hindi na gumawa ng mga bagay na mali. And glory to God po, nauwi naman sa kasalan po. And masasabi ko po talaga na yung relationship namin ngayon, sobrang sarap sa pakiramdam po. Kasi yun nga po included si Lord Kaya po minsan binibiro ko pa po siya, hindi na tayo nag-aaway, mag-aaway naman tayo.
Parang ginaganon ko po siya. Pero yung dati po na full of doubt, full of fear sa relationship namin, napalitan po ng contentment and yung trust na nagmumula sa Lord. Hindi po nagtitiwala ako sa Kanya na hindi niya ako lolokohin. Kung hindi, nagtitiwala ako sa Lord na nilalapitan ko at pinagdarasalan ko. And lagi po kaming nakabase din sa kung ano yung sinasabi ng Lord sa amin through our devotions din po. Yun po yung life testimony ko na hindi porket nag-build po tayo sa sand, it doesn't mean na yun na po yung end. We can still rebuild our foundation in Christ if we repent. Kapag po lumapit tayo sa Lord at ihiningi natin ng tawad yung mga bagay na mali. And the Lord will help you build sa rock which is siya. Para po maging matibay yung mga bagay na binubuo natin sa ating buhay. And ito po, yung atin pong next po. Yan, yung last key point po, which is the application on how do we lay the foundation. As I have said po kanina, napaka-importante po ng foundation kasi dito po nakabase yung stability ng mga bagay na gusto nating itayo or sa context po natin, yung fireplace na gusto nating itayo. And first po, believe in Christ. He is the cornerstone. Start by surrendering to Him as Savior and Lord. And dito po sa Ephesians 20:v, ang sabi po, with Christ Jesus Himself as the chief cornerstone. Chief cornerstone was the first stone or principal stone, symbolizing Jesus' role as the essential unifying foundation of the church and Christian faith, upon which all believers are built. Kailangan po, we accept sa buhay natin that Jesus Christ is our Lord and Savior and isurrender natin yung life natin sa Kanya. Talagang, yung paniniwala natin ay hindi lang sabi-sabi, kung hindi tayo mismo, we decided, we choose to believe in Jesus. Next po is obey His word. Not just hearing sermons or reading the Bible, but doing what it says. Ang dali pong sabihin, obey His word, pero napakahirap pong gawin. Pero hindi po imposible with the Lord po na nagbibigay sa atin ng strength to obey His word. Kaya nga po, diba laging sinasabi sa atin na kailangan po talaga alam natin yung salita ng Panginoon. Kasi kung hindi po natin alam, paano po tayo susunod sa isang bagay na wala tayong kaalaman, hindi ba po? Paano tayo gagawa ng isang bagay kung wala naman po tayong instructions? Kaya every day po, we are encouraging you to read the Bible kasi dito po talaga, ito po yung manual ng buhay natin. Ito po yung guide natin kung paano po tayo dapat mamuhay sa mundong ito. And third po, build daily. Foundations aren't laid in a day. Each act of faith, obedience, and repentance deepens your roots in Christ. And in Joshua 1:8 nga po, ang sabi, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Ang ganda po nung pangako ng Lord, hindi ba? Ang kailangan lang po talaga natin ay sumunod. Kailangan po natin mag-devotion, magbasa ng salita ng Panginoon, day and night, ang sabi po dyan. And maging maingat po tayong sundin yung mga salita ng Lord, yung mga inuutos niya sa atin. Then His promise that we will be prosperous and successful in life. Ang susi po talaga, in order for us to have a successful life, to have a stable life, is si Jesus po. Kailangan included siya. Kasama po siya, hindi pwedeng sa relationship mo, kayo lang mag-asawa, and then si Jesus po ay parang kinalimutan yun na. Sa lahat po to ng areas ng buhay natin. And last po, for the key point number 4, check for cracks. Are there areas of your life where you are building on sand? Invite the Holy Spirit to examine you. So, pwede po tayong lumapit sa Holy Spirit to help us po na makita natin yung mga part ng buhay natin na may mga cracks or mga part ng buhay natin where we are building something sa sinasabing sand or sa mga
Si Jesus po, I mean, aside from Jesus is all the Son po na foundation eh. Hindi po siya yung true foundation na kailangan ng bawat isa. And lagi po tayong maging aware that the enemy will always deceive us para tingnan yung success natin, tingnan yung sarili nating katalinuhan, tingnan yung mga bagay na meron tayo as our foundation. Kasi gusto niya na hindi natin malaman that Jesus is the only foundation that we need in our lives po. And bago pa ako dumating sa conclusion, I just want to share with you po, kasi sinabi po sa akin ni Brother Jofer, that yung foundation po ng isang bagay na binibuild natin is very crucial and very important kasi dito po nakasalalay yung tibay or yung stability ng tinatayo natin. Kung ito po ay mahina, kapag po ito ay na-stress or na-pressure, mabilis po itong guguho eh. Parang sa isang bahay. Pero kung ito po ay malalim ang pundasyon at talaga pong pinaghandaan natin yung paglatag nitong pundasyon na to, asahan natin that we will be strong. At yung tibay na yon, hindi dahil sa sarili natin, kung hindi dahil sa Panginoon. And for my conclusion po, ayan. We are all builders. The question is not if we are building, but on what are we building? There is only one foundation that will never fail, and that is Jesus Christ. So, kagaya po ng sinabi ko, let's assess our lives. If we are building something aside from the Lord, then alam natin na ito po ay magfe-fail. Because if we are building in the right way. We are building sa tamang alam natin na foundation, which is si Jesus. Hindi po tayo magkakamali, hindi po tayo mag-fail. Ano man yung itayo natin sa buhay natin, asahan natin that it will last. Because si Jesus po yung foundation natin. So today, choose to be a wise builder. Hear His words and do them. Lay your life on the rock, and when the storm comes, you will stand. Di ba po, napakaganda po eh. Ano po to eh, it's a matter of decision. Kung pipiliin po nating maging wise builder or foolish builder. Hindi ba po? And yung pagiging wise builder po, hindi siya madali. Pero hindi po imposible kung kasama natin ang Panginoon. All we need to do is to read and study His words and carefully do them. Ayun po yung susi for us to be successful in life, to be strong and stable sa buhay natin dito sa mundong ito until the day po na tayo ay makapiling na ng Panginoon. Yun po talaga yung kailangan natin. And if you've never built your life on Christ, start today. If you have built on sand in certain areas, repent and rebuild on Him. He is faithful to hold you steady. Napaka-faithful po ng Lord. Kahit nga po tayo, madalas, napipili nating magkamali sa Lord. Madalas unfaithful tayo sa Kanya, but the Lord remains faithful sa atin, sa kabila ng mga kakulangan natin. Because yung pagmamahal ng Lord yon hindi dahil sa atin, it's because of the love and grace of God sa atin. Ganun po kabuti yung Lord. And ito po yung iiwanan kong verse sa inyo. Isaiah 28 verse 16 po. Therefore thus says the Lord God, Behold, I lay in Zion a stone for a foundation, a tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation. Whoever believes will not act hastily. Di ba po? Sure foundation na po natin si Jesus. Tayo na lang po yung matigas yung mga ulo na pinipilit natin na ibang bagay yung gawing strength or pundasyon ng buhay natin eh. If we want to build the fireplace in our lives ng matibay and stable, then let's look at God. Mag-focus po tayo kay Jesus Christ. The foundation of our faith po is not a what, it is a who. And it is only Jesus Christ. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Panginoon, pinupuri ka po namin, dinadakilat, sinasamba sa araw na ito. Lord, salamat Panginoon sa mensahe mo na ibinigay mo sa amin.
that laying the foundation in our lives ay hindi po basta-basta, and it is very important na malaman namin that you are the only foundation that we need in our lives. Lord, kung merong mga parte ng buhay namin na inuuna namin ng ibang bagay, na nananangan kami, Panginoon, sa success, sa popularity, sa sarili naming karunungan, sa mga talents, money, or anything, Lord, that this world gives, Lord, please realign us and refocus us, Lord. Ipakita mo sa amin, Panginoon, that you are the only foundation that we need sa lahat, Panginoon, ng aming naisin na gawin sa aming buhay. Kasi, Lord, alam namin, if we are building on the wrong foundation, lahat po ito ay mag-fail. But in you, Lord Jesus Christ, we have victory, Panginoon. In you, Lord, we have stability, Lord, at magiging matibay kami, Panginoon. Help us, Lord, to build daily yung foundation namin sa aming mga buhay. Tulungan niyo kami, Panginoon, na maging strong, not because of our might, but because of you, Panginoon. Help each and every one of us, Panginoon, na nakarinig ng salita mo ngayon, ay hindi manatiling narinig lang ng aming mga tenga. Kung hindi, Panginoon, tulungan niyo kami na isagawa ito, Panginoon. Help us, Lord, na umpisahang i-build yung buhay namin ngayong oras na ito, Panginoon, sa iyo. Sa iyo lamang, Panginoong Jesus, at wala ng iba. We give you back all the highest calling of praise and worship. In Jesus' name we pray. Amen. Let's continue to worship the Lord. Let's invite Him in our life. And now make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Shake up the grounds of all my tradition, break down the walls of all my religion. You're always better. You're always better. Shake up the grounds of all my tradition, break down the walls of all my religion. You're always better. Come on, church, sing to the Lord. Shake up the ground. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. You're always better. You're always better. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. You're always better. You're always better. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Oh, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Here is where I lay it down. You are all I'm chasing now. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down. You are all I'm chasing now. This is my surrender. This is my surrender. Amen. Maaari na po makaupo ang bawat isa.
Say amen kung handa na magbigay ng kaloob sa ating Diyos na banal. Amen! Malakas pong palakpak para sa ating Lord. So, kung handa na ang bawat isa, let me share with you the verse from 2 Corinthians 8:12. Sabi po dyan, for if the willingness is there, the gift is acceptable according to what one has, not according to what one does not have. So dito po sa verse na to, in this verse teach us po no na that God's accept giving that is willing and based on what a person has. So tinatanggap po ng Lord ang ating mga binibigay o ating mga kaloob if we are willing, no? Hindi mabigat sa atin, walang bigat, no? Kung binibigay natin 'yon na may willingness. Amen. So tinatanggap ng Lord ang anumang makayanan natin. Amen? Kung buong puso natin yung ipagkakaloob, no? Kung buong puso nating ibibigay sa Lord without doubting, no, walang bigat sa atin, patuloy po natatanggapin iyon ng ating Diyos. And also po, our God does not seek perfect givers. Instead, He values those willing hearts. Amen? So, binabalyo pala tayo ng Panginoon. Importante pala tayo sa Lord. Those who are, may willingness na magbigay. Amen. So, lahat po tayo ay ini-encourage to give generously, not out of obligation, but from a willing heart. So, lahat po ba ay nais nang magbigay at excited na? Amen! So, kung excited na ang bawat isa, maaari na pong makatayo ang lahat. At habang po hinahanda ng iba ang kanilang mga kaloob, let's pray po at patuloy po nating itaas sa Lord lahat po ng ating mga kaloob. So let's pray po. Let's bow down our head and feel the presence of God. Hallelujah Lord, hallelujah Jesus, hallelujah Holy Spirit. Mahal namin Diyos, banal na makapangyarihan sa lahat, O God. Lord, thank you for this moment that you given to us, Panginoon. Salamat Lord because we are able to give, Panginoon, with willing heart, Panginoon. Thank you, Lord, for all the blessing that you given to us. Thank you, Lord, dahil hindi mo po pinagkukulang ang inyong mga anak, Panginoon. Thank you, Lord, for all the blessing, protection, Panginoon, for all the strength, Panginoon, for all the love, O God. Lord, masaya kami na magbibigay sa inyo, O God. Patuloy naming ipagkakaloob, Panginoon, anuman yung mga bagay na binigay nyo din po sa amin. Lord, nauna ka pong nagbigay, O God. Thank you, Lord, dahil sa patuloy na pagpro-provide. Thank you, Lord, for your love, O God. Lord, patuloy mo po pagpalain ang mga anak mo. Patuloy mo po kaming bigyan ng protection, O God. Lord, patuloy na masaya kami na magkakaloob sa inyo, O God, because we love you, Panginoon. Mahal po namin kayo. Kaya po, Panginoon, we are now giving with right intention, with willingness from heart, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, tayo po natin tumayo, tayo magkaloob, at tayo po umawit sa Panginoon. Pagkat siya ay tapat kailan paman sa ating buhay. Lagi kang masasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Pupurihin kita, sasayawan kita, sa presensya mo ako'y magsasaya. Sa puso ko'y wala nang ang iba, oh Diyos, oh Diyos. Lagi kang masasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Pupurihin kita, sasayawan kita, sa presensya mo ako'y magsasaya. Sa puso ko'y wala nang ang iba, oh Diyos, oh Diyos. Pagkat
the Lord. Sige po, tumayo po tayong lahat. At minsan pa po natin palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. So purihin po ang Diyos sa umagang ito sapagkat mayroon ho tayong muling naitayo sa buhay po ni Sister Chihiro po. So palakpakan po natin ang Panginoon. Trabaho natin na patuloy pong mag-develop po ng mga leader po na makakatuwang po natin for the expansion of the territory of God. And one note lang po para just to add po, yung foundation po is the most important and most expensive part of the structure. At pag nirelate po natin yan sa buhay natin, the foundation that you have is the most important part of our spiritual life. Yung makilala ho natin si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. Because doon mag-i-start lahat eh. So hindi ka mapupuspos ng Espiritu ng Diyos without knowing Jesus Christ. Hindi mo mararanasan yung mga kapayapaan, the fruit of the Spirit without the Lord Jesus Christ. That's why that's the most expensive part of our journey as Christian. At pag nilagay po natin sa context po ng construction, karamihan po sa mga takatago, which is the foundation, ay dinadaya. Karamihan po, kaya po marami pong nangyayari po ngayon sa flood control. Lahat ng nakatago, dinadaya kasi hindi nakikita at walang ebidensya. Ano po? Now, pag nilagay po natin sa context, pero hindi natin ma-avoid that because what you sow is what you reap. Kung anong tinanim mo, aanihin mo yan at darating ang tamang pagkakataon in God's perfect time, lalabas at lalabas ang katotohanan at ibubunyag kung ano ang mga itinago mo. Kaya, pag nilagay natin sa konteksto po ng ating spiritual na buhay, yung secret place natin, yung spending time in our secret place talking to our God is the most important part of our life. Because lahat ng panalangin at pagpupunyagi po natin in our secret place, so hindi natin ipinagmamayabang, ito po ay nire-reward ng Diyos publicly. Ang Diyos po ay nananahan sa inner self natin, which is nakatago. Kaya po, i-build natin yung mga takatago na yan ang mahalaga at importante sapagkat doon po nagsisimula. At tingnan po ninyo yung konteksto po nito. Pag pinag-igi mo po yung hindi nakikita, that's your mindset. Pag pinag-igi mo yung bagay na hindi nakikita, it will follow na yung makikita ay lalo mong pagagandahin. Tama? Kasi naging tama yung mindset mo doon sa hindi nakikita eh. Pero pag mali talaga ang mindset mo doon sa hindi nakikita, sigurado, bababuyin mo yung makikita. Parang ganon. Kaya po sa buhay natin, yung hindi po nakikita ng mga tao sa atin, pag-igihin natin lalo sapagat ang Diyos po yung nakakakita noon. May mga bagay po na maririnig tayo na hindi maganda against our personality, but we have the full control on how are we going to respond to that kind of judgment, to that kind of reaction na ibabato niya sa atin. Kaya po, pag mayroon kang inner self, mayroon kang peace, no matter what you have heard, ano man makikita mo, basta alam mo, tama ang ginagawa mo. Kasi naka-laid ka, yung foundation is very solid, you are founded in Jesus Christ, you know your heart, you know yourself, ano po, magpapatuloy at magpapatuloy ang paglilingkod mo sa Panginoon. Alam mo, to God be the glory, yung sabi po ni Chihiro kanina, sa likod po ng mga pinagdadaanan po natin, hindi tayo makikitaan po ng mga bagay na parang very pressured. And that's because of the foundation that we have. Ano po, yung success na meron po tayo, if it is not founded in Jesus, one of these days, yung success na yon, yun din yung magbabaon sa atin para maging mahirap tayo. But if the success that we have founded in the Lord Jesus Christ, I believe yun yung magdadala lalo sa atin para mas lalo natin pag-iigihan ang buhay. Amen po. Kaya po, laying the foundation as the third part of our building the fireplace ay napakahalaga po. At ang fireplace po natin ay yung pagtayo po natin ng mga cell group. Kaya po sabi ni Sister Kat kanina, magpatuloy po tayo magtayo ng mga fireplaces, cell group, Bible studies, lahat po yon yung ginagawa po natin, mga devotion, mga fireplaces po natin yan para mas lalo tayong mag-uminit. At lagi natin tatandaan, katulad ng sinabi ko, pag mayroon kang apoy, yung ahas ay hindi makakatagal, lalabas at lalabas siya. Just like Paul, nung nag-aapoy po siya at magagatong po siya, biglang lumabas yung snake, yung ahas, kasi hindi niya matatagalan yung pong apoy na mayroon ka. Ibig sabihin, yung ahas na to, ito yung representation po ng mga temptations na binabato po sa atin ng kaway just to put us down sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. Kaya po, marami pa tayong gagawin, marami pa tayong mga pangarap, matayog ang pangarap ng ubasan na mayroon pinagkaloob sa atin ng Panginoon, but we will just keep on holding on
to the foundation that we have, which is the Lord Jesus Christ. At alam ko po, in God's perfect time, lahat po tayo ay may dala-dala pong kaluluwa para sa Panginoon. Because ang padalangin natin, huwag tayong matatapos na mayroon tayong unfinished business. But instead, natapos natin ang pinapagawa ng Diyos sa atin ng tama, at para sa pagharap natin sa Kanya, ang maririnig natin, well done, my good and faithful servant. Palakpakan po natin ang Panginoon at itaas po natin ang kamay natin sa Diyos at tayo po'y mananalangin. Banal at mapagpalang Diyos, napakabuti niyo po sa bawat isa sa amin. Sapagkat tunay, Lord, ang inyong katapatan na hindi po masusukat ng kahit anumang karanasan na mararanasan po namin, Panginoon. Salamat, Lord, sapagkat patuloy niyo kaming tinuturuan na patuloy ka pong hanapin, patuloy ka pong saliksikin, at higit sa lahat, patuloy ka pong kilalangin sa mas malalim na kaparaanan sapagkat ikaw ang matibay at matatag na pundasyon na kaya po ng dapat naming sandalan sapagkat nalalaman po namin, Panginoon, na mayroon pong mga pagsubok, mayroon pong mga challenges na dadaraanan po ang bawat isa sa amin. But gaano mang kabigat, gaano mang kahirap, kung kami po ay nakahawak at anchored kami, Panginoon, sa iyong mga salita, tunay, Lord, na hindi kami madadala ng kahit anumang unos, Panginoon, ng buhay. Kaya Lord, salamat po sa aming pong napakinggang salita sa umagang ito, laying the foundation which is the Lord Jesus Christ. Salamat sa buhay po ni Sister Chihiro, Lord, na ginamit niyo po sa aming kalagitnaan, Panginoon, upang kami po ay palalahanan ng isa sa pinakamatibay po na pundasyon ay ang bato na tunay po walang iba kundi aming Panginoong Jesucristo. Patuloy nawa, Lord, na sa kanyang patuloy po, pag nanais na maglingkod sa iyo at pagsunod, Panginoon, patuloy mo siyang pagpalain. Patuloy mo pong abutin ang lahat ng nanaisin ng kanyang puso na nakaalain, Panginoon, sa iyong kalooban. At kami ay nakikiisa na ito'y pagpapalain at tutuparin mo, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na tapat at mabuti sa lahat, Panginoon. Ingatan mo po siya sa ng kanyang buong pamilya at patuloy mo siyang palaguin, Panginoon, sa kanyang spiritual na buhay at patuloy din po siyang gamitin, Panginoon, as an avenue or maging tool, Panginoon, for the expansion of your territory, Lord. Mabuo niya ang kanyang primary, Panginoon, primary 12 kasama ni Brother Joper upang patuloy, Lord, na lumago, Panginoon, ang ubasang kinabibilangan po nila. At kami lahat, Panginoon, salamat po sa pagkakataon na kami po ay napunta sa lugar na ito upang sama-sama pong magpasalamat, magpuri at patuloy, Lord, bigyan ka po ng kaluwalhatian sapagkat tunay, Lord, ang araw na ito ay araw po ng pasasalamat at pagsamba sa nag-iisang Diyos na kailanman ay hindi kami iniwan at di kami pinabayaan. Salamat, Lord, sapagkat sa iyong habag, Lord, patuloy kami nabubuhay ng tunay pong matibay at matatag, Panginoon. Kami patuloy na umaasa at nagtitiwala na patuloy mo kaming huhubugin at patuloy mo kami, Panginoon, aayusin at patuloy mo kaming pagagalingin, Panginoon, sa anumang karamdaman mayroon ng bawat isa sa amin sapagkat ikaw ang aming tunay pong magagamot sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay, Panginoon. Gayun din, Lord God, itinitiwala namin sa inyo, mga gagawin pa po namin after this, Panginoon. Patuloy mo kaming patnumbayan, Banal na Espiritu, sapagkat hiwalay sa iyo, wala ho kaming magagawa. I just submit everything unto you. Kayo po ang mag-take full control ng ubasang ito sapagkat ikaw ang nakakaalam ng takbuhing mayroon po ang ubasang ito, Panginoon. At sa bawat isa, Panginoon, na inuna po ang katwiran po ninyo, Lord, patuloy kaming umaasa na kayo po ang patuloy na magpapalago sa bawat isa sa amin. Ano man po yung mga gagawin pa po namin after this, Lord, sa iyo namin ito tinitiwala at ikaw pa rin ang patuloy naming maluwalhati. Salamat din, Lord, sa buhay ng mga kapatid na ginamit niyo po sa araw na ito, sa worship team, Lord. Bless them, Lord, mightily at patuloy mo silang paramihin, Panginoon, upang marami po ang sa iyo po ang patuloy na sumasamba at nagdiriwang, Panginoon, sa iyong presensya. Paramihin mo rin, Lord, ang lahat po ng mga dumarating sa bulwagang ito na makapakikinig, Panginoon, ng iyong banal at makapangyarihang salita. Paramihin mo rin, Panginoon, ang mga may nais, Lord, na mag-establish po ng mga Bible studies and cell group, Panginoon, upang marami po ang maabot po ng iyong salita. Marami po ang maabot ng iyong kaligtasan sapagkat ito ang dahilan kung bakit kayo bumaba dito sa lupa at mamatay sa krus upang maligtas ang sangkatauhan, Panginoon. Kasangkapanin niyo po kami, Panginoon, hanggang sa iyong muling pagbabalik, dakilang Diyos. Salamat, Ama, at sa aming pong pansamantala pong paghiwa-hiwalay, ang patuloy po na pagmamahal ng Diyos Ama at ang patuloy po na pagliligtas ng ating Panginoon Jesucristo
at ang patuloy po na pagpisa ng Banal na Espiritu Santo ay sumaamin ngayon at magpakailanman. Ang lahat ng pinagpala ng Diyos ay magsabi po ng Amen and Amen. Yan, tapos na po ang ating gawain. Comment po natin ang bawat isa. God bless kapatid. See you again next Sunday. We've got joy in you, Jesus. I've got joy in the morning. Joy in the evening, you keep me dancing in every season, whatever comes tomorrow. I've got Why would I not sing of your praises even when troubles come? Why would I not worship forever? 'Cause I've seen the good you've done. Oh, I'm not ashamed, I'm sinner saved. No, I'm not afraid anymore. When the word good foolish, you call free.